Congrats on your engagement, Kuya Henry and Melissa. Wika ni Harry sa nakatatan ng kapatid na si Henry at sa fiancé nitong si Melissa. Nasa engagement party siya ng kapatid ng gabing yon. Bukod sa pamilya nila, imbitado ang ilan nilang malalapit na kaibigan sa naturang pagtitipon. Thank you, Harris. Nakangiting sagot sa kanya ni Melissa habang tumango naman sa kanyang kapatid. Ikaw, kailan ka susunod? Tanong ni Henry. Not anytime soon. Hindi pa ako handang magpatali. Bahagyang natawang sagot niya. Nagangat ng kilay ang kapatid. Hindi pa handa? O dahil hindi mo pa nakukuha ang babaeng gusto mo? Binigyan niya ng matalim na tingin si Henry. I'll forgive you because it's your engagement today, Kuya. Mahinang natawa ang kapatid bago siya tinapik sa balikat. Pagkatapos ay nilagpasan na siya nito kasama ang fiancé para bumati sa ibang bisita. Pag-alis ng kanyang Kuya Henry, ay siya namang paglapit sa kanya ng inang si Monica. Harris anak, nandito ka na pala. I just got here, Mom. Anya sa ina pagkatapos itong halikan sa pisngi. Nanggaling siya sa isang business meeting bago dumiretso sa engagement party ng kapatid. CEO si Harris ng Tolentino Corporation, ang isang multi-billion company na pag-aari ng kanyang lolo, ang ama ng kanyang ina. Sa kanya ibinigay ng abuelo ang pamamahala sa kumpanya nang magretiro ito. Sa lahat kasi ng mga apo nito, siya ang may matinding interes sa negosyong yon ng abuelo. Siya rin ang nagmana sa matanda sa pagiging tuso sa negosyo. Bunsong anak si Harry sa 3 magkakapatid. Ang panganay nila na si Hazel ay isang modelo, habang ang pangalawang si Henry ay isang chef at restaurateur. Ito ang namamahala sa restaurant business ng kanilang pamilya. Ikaw lang bang mag-isa? Wala kang kasama? Nakaangat ang kilay na tanong ng ina. Wala ka namang nakitang kasama ko, di ba, Mom? Pabirong sagot niya sa ina. Ikaw talagang bata ka. Kailan ka ba magtitino? Natawa siya sa ina. What? Matino naman ako ah. Ang ibig kong sabihin, kailan ka magtitino pagdating sa relasyon? Ang dami ko nababalita ang nagiging babae mo pero ni isa wala kang ipinakikilala sa akin. Wala akong pinapakilala sa'yo dahil hindi naman seryoso ang relasyon ko sa kanila. Those girls are just my flings. Kailan ka naman magseseryoso at lalagay sa tahimik tulad ng kuya mo? Kapag nagustuhan na rin ako ng babaeng gusto ko. Gusto niyang isagot sa ina, subalit sa halip na sabihin ay ngumiti na lang siya at malambing na yumakap dito. Gusto mo bang mag-asawa na ako? Bahala ka, kapag nagpakasal ako mawawalan ka na ng baby. Hay nako, naglambing ang baby ko na pwede nang gumawa ng baby. Pabirong irap na sagot ng ina na ikinatawa niya. Ilang sandali pa ay humiwalay ito. Sige na, maiwan na muna kita. Pupuntahan ko ang daddy mo. Kausap niya ang tita Leia at tito George mo. Anito na ang tinutukoy ay ang matalik na kaibigan at asawa nito. Wait, is Serena also here? Nabiglang tanong niya na ang tinutukoy ay ang anak ng kanyang tita Leia. Kinakapatid nila itong magkakapatid dahil ninang ng dalaga ang kanilang ina. Yes, nandito si Serene, iho. Tipid siyang tumango sa ina kahit ang isip niya ay okupado na ni Serene ng mga sandaling yun. Samantala, sa isang sulok na bahagi ng malawak na bulwagan sa mansyon ng mga Del Fierro ay matatagpuan si Serene Domingo. Inisang lagok ng dalaga ang laman ng hawak na wine glass habang nakatingin sa nagkakasiyahang tao sa paligid niya. Nasa engagement party siya ng kinakapatid na si Henry. Habang kanina pa niya pinagmamasdan ang mga bagong engaged na pares, ay lalong sumasama ang loob niya. Teenager pa lang kasi si Serene ay may gusto na siya sa kinakapatid na si Henry. Ang binata ang ideal man niya. Taglay nito ang lahat ng katangiang gusto niya sa isang lalaki. Subalit walang katugon ang nararamdaman niya kay Henry. Dahil ayon dito ay parang nakababatang kapatid lamang ang tingin nito sa kanya. Sa kabila niyon, patuloy siyang umasa na magugustuhan siya ng binata. Hanggang sa magulat na lang siya nang ideklara nito na may nobya na ito at magpapakasal na ang mga ito. Sa kabila ng pagkabigo ay pinili ni Serena dumalo sa engagement party ni Henry dahil naniniwala siya na yun ang hakbang upang tuluyan siyang makamove on sa lalaki. Subalit ngayon ay gusto niyang magsisi dahil naninibugho siya sa nakikita. At talagang pumunta ka pa rito? Natigilan si Serene nang marinig ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Nalingunan niya si Harris,
ang bunsong kapatid ni Henry. Agad na nagsalubong ang kilay niya sa presensya ng lalaki. Hindi ko alam na may pagkamasokista ka pala, Serene. Nakaangat ang sulok ng labing wika pa ni Harris, kasabay ng pagtabi sa kanya. Napaawang ang mga labi niya bago binigyan ng matalim na tingin si Harris. Hindi lihim sa mga kakilala niya ang pagtingin niya kay Henry, at alam din yun ng lalaking katabi niya ngayon. Ano pa kailan mo kung nandito ako, at gusto kong saksihan ang engagement ng kapatid mo? Masokista ka nga. Komento nito. Like I said, ano bang pakialam mo? Lalong sumasama ang mood ko dahil nakita kita. Magkapatid sina Henry at Harris, subalit magkaiba ang dalawang binata. Kung ideal man niya si Henry, itong si Harris ay labis na kinaiinisan niya. Mabait sa kanya si Henry, samantalang si Harris ay madalas siyang asarin simula pa noong mga bata pa sila. Bukod sa ugali nito, isa pang kinaiinisan niya kay Harris ay ang pagiging babaero nito. Madalas na ikwento sa kanya ng kanyang ninang Monica na kung sino-sino ang naliling sa binata. Kung meron mang isang pagkakatulad sina Henry at Harris, ay parehong gwapong mga ito. Sa gwapo kong to, sasama ang mood mo. Natatawang baling ni Harris sa kanya. Bigla akong gininaw sa hangin dala ng kayabangan mo. Hindi ako nagyayabang. I'm just stating facts, Serene. Anyway, you want my coat? Paano hindi ka lalamigin nilabas yung buong likod mo sa suot mo? Bumaba ang malalim na mga mata nito sa likod niya. Isang itim na backless gown ang suot ni Serene ng gabing yun. Nakaangat din ng mahaba niyang buhok. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay nailang siya. Isa pang bagay kung bakit hindi siya malapit kay Harris ay dahil hindi siya komportable rito. Kahit na halos magkasing edad lang naman sila ng binata, may kung anong meron dito na nakakapagpa-intimidate sa kanya. Akmang huhubarin na ni Harris ang suot na coat nang irapan niya ito. Sa tingin mo kailangan ko yung coat mo? Baka kung sinong babae pa ang dumikit dyan. Don't worry, wala akong dalang babae, Serene. Sa halip na sumagot ay kumuha siya ng 2 wine glass mula sa waiter na dumaan. Thank you, Serene. Wika ni Harris. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Para sa akin to pareho. Kung gusto mong uminom, kumuha ka ng sarili mong wine. Aniya bago inisang lagok ang laman ng isang wine glass. Pangilan mo na yan? Kunot ang noo at seryosong tanong ni Harris. Pangatlo. Pangatlo? Then stop drinking already, Serene. Shut up, Harris. Hindi kita tatay. At lalong hindi kita boyfriend, kaya anong karapatan mo na pagbawalan ako? Hindi mo talaga ako tatay. Bahagyang natawang sagot nito bago nito biglang kunin mula sa kamay niya ang isang wine glass. Napaawang ang labi niya nang inisang lagok yun ng binata. What the hell? Wine ko yan! Sikmat niya rito. Nagpunta ka lang ba dito para maglasing? Ano naman sa'yo? Napalakas ang boses na sagot niya dahilan upang mapabaling sa kanila ang ilang taong malapit sa kanila. Look, gusto mo pong makita ng mga taong nandito na naglalasing ka? You wouldn't want people to see you and think you're miserable. Hindi siya agad nakasagot kay Harris dahil tama ito. Ayaw niyang makuha ang atensyon ng mga taong naroon sa magaganap na pagtitipon. Kung gusto mong maglasing ngayon, then come with me. Ani Harris at hinawakan ang palapulsuhan niya. Marahan siyang hinila ng binata. Sa halip na nagprotesta ay nagpatianod si Serene sa lalaki. Pumasok sila sa loob ng mansyon hanggang sa makarating sila sa bar area ng bahay. Walang tao ron maliban sa kanila ni Harris. Here, dito ka uminom. Naglabas ito ng wine glass at isang bote ng wine. Inilibot niya ang tingin sa mga alak na nakadisplay sa bar bago ibinalik ang tingin sa lalaki. Dinala mo na lang rin ako dito sa bar niyo. Bigyan mo ka ng mas matapang na alak. Huwag kang demanding, Serene. Binuksan nito ang bote ng wine at nagsalin sa 2 wine glass. Bakit 2? Wala akong sinabing samahan mo akong uminom, Harris. Nakaangat ang sulok ng labing nakibit balikat ito. I have nothing else to do. Boring sa labas. Gusto kong mapag-isa. Come on, Serene. Ako nagdala sa'yo dito tapos akong paaalisin mo. Fine. Basta wag mo ko subukang inisin at baka mahampas kita ng bote sa muka. Sagot niya bago inabot ang wine glass. Mahina itong natawa sa tabi niya. Ow, don't do that. Gusto mo bang pumangit ako? Ang yabang mo.
Ewan ko ba kung bakit nagkapatid kayo ni Harry? Ang layo mo sa kanya. Anya bago uminom ng alak. Talagang malayo. Mas gwapo ako sa kanya eh. Excuse me, mas gwapo siya. Bulag ka lang, Serene. Anong bulag ha? Matalim ang mga matang bumaling siya kay Harris. Napatigil siya nang magtama ang mga mata nila ng binata. Nakaharap ito sa kanya habang nakapangalumbaba sa bar counter. Wala sa sariling naglakbay ang tingin niya sa malalim na mga mata nito, sa matangos na ilong, sa makapal na kilay, sa mapupulang pares ng mga labi. Nang mga sandaling yun ay hindi niya alam kung bakit tila gusto niyang mag-agree kay Harris na mas gwapo nga ito kaysa sa kapatid nito. Oh, bakit parang natulala ka sa akin? Narealize mong mas gwapo ko kay Kuya Henry, no? Nakangising tanong nito. Napakurap siya bago napairap. Shut up, Harris. Natawa ang katabi. Siya naman ay muling napairap. Pwedeng mas gwapo nga siya kay Henry, pero mas mabait pa rin si Henry. Katwiran niya sa isip. Muli siyang uminom ng wine. Nang ibaba ang hawak na baso ay nakita niya ang refleksyon ng mukha niya roon. Mapait siyang napangiti. Ano bang nagustuhan ni Henry sa Melissa na yon? Oo, maganda siya, pero hamak na sales lady lang naman siya. Stop it, Serene. Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo na matapobre. Bumaling siya kay Harris na bigla ay seryoso ang mukha at magkasalubong ang mga kilay. Tila hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Napalunok siya dahil bigla ay pinagsisihan niya ang lumabas sa bibig. I didn't mean it, but I was hurt, okay? I mean, hindi ko alam kung anong meron sa fiancé ni Henry na wala sa akin. Maganda rin naman ako ah. O baka pangit pala ako sa paningin ng kapatid mo. Mapait na sinalubong niya ang tingin nito. Sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako, Harris? Nagsalubong ang mga kilay nito. Anong pangit? Maganda ka, Serene. We, totoo? Oo, maganda ka. Sobrang ganda mo. Hindi niya maintindihan kung bakit may nagwala sa loob ng tiyan niya ng mga sandaling yon. Huwag mo akong bulahin, Harris. Hindi ako tulad ng mga babae mo. Bigla ay pumungay ang mga mata nito. Hindi kita binobola, Serene. You really are beautiful. Kung ganon, bulag ang kapatid mo. Umiling si Harris. No, hindi lang siyang lalaking para sa'yo, Serene. Masuyo itong umiti at hinawakan ng mukha niya. I hope you'll move on from my brother. May lalaking para sa'yo, hindi ang kapatid ko. Sa halip na alisin ng kamay nito sa mukha niya ay napalunok siya. Talaga? Sino naman? Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. Sa halip na sagutin ang tanong niya ay siniil siya nito ng halik. Nabigla siya sa ginawa ng binata. Agad niyang naramdaman na tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Subalit bago pa siya makatugon sa halik nito ay lumayo na ito sa kanya. Pareho silang napatitig sa isa't isa ni Harris. Serene, I'm sorry. Bago pa nito matapos ang sasabihin ay kinabig na niya ito upang muling maglapat ang mga labi nila. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya. Basta maliwanag sa kanya na gusto pa niyang maramdaman ang mga labi ni Harris. Patuloy sila sa paghahalikan ni Harris hanggang sa namalayan na lang niya na buhat na siya ng binata. Hindi alam ni Serene kung paano sila nakarating sa silid nito na hindi napuputol ang halikan nila. Habang tumatagal ay tila lalo siyang nalalasing sa halik nito. Kaya naman hindi siya nagprotesta nang maramdaman niya ang paglapat ng likod niya sa kama. Kinabukasan, nagising si Serene na yakap siya ng isang matipunong bisig. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang bumalik sa kanya ang mga nangyari sa pagitan nila ni Harris kagabi. Oh my God, what am I thinking last night? Bakit pumayag ako may mangyari sa amin ni Harris? Nagpapanik na wika niya sa sarili. Gusto niyang isisi sa alak ang naganap kagabi, subalit alam niyang hindi naman siya ganoong kalasing sa ininom na wine. Mas nalasing ka pa nga sa halik ni Harris, di ba? Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Napalunok si Serene at maingat na inialis ang braso ni Harris sa kanya. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ito. Walang pang itaas ang binata dahil nasa kanya ang polo nito. Bago pa niya magising si Harris, ay isang katok ang narinig niya. Kasunod niyon ay pagbukas ng pinto ng silid. Ganoon na lamang ang pagpapanik niya nang bumungad sa kanya ang kanyang ninang Monica.
Haris, anak. Napahinto ang ginang nang makita kung sino ang nasa kama ng anak nito. Serene, iha? Anong ginagawa mo rito? Bakit magkasama kayo ng anak ko? Napasinghap ang ginang nang pasadahan siya ng tingin. Sa pagkakataong yun ay nagising si Haris. Pupungas-pungas pa itong bumangon hanggang sa makita nito ang ina. Shit, Mom! What are you doing here? Nabiglang tanong ni Haris sa ina. Harrison James Del Fierro, hindi ba dapat ako ang magtanong niyan sa'yo? Anong ginagawa ni Serene dito sa kwarto mo? May nangyari ba sa inyong dalawa? Mom, can you please get out first? Celine and I need to get dressed. Sa halip ay sagot ni Haris sa ina. 15 minutes, Haris. I'll be waiting for you to downstairs, kasama ng daddy mo. Wika ni Monica bago lumabas ng Celine. Paglabas ng ginang ay bumaling kay Serene si Haris. Serene, are you okay? Marahang tanong sa kanya ng binata. Sa tingin mo magiging okay ako pagkatapos tayong mahuli ni Ninang Monica? Anong sasabihin natin sa kanya? Natatarantang sagot niya rito. The truth, na may nangyari sa ating dalawa. Namula ang mukha niya kasabay ng panlalaki ng mga mata. No, hindi natin pwedeng sabihin na may nangyari sa atin. What? Anong gusto mong sabihin natin kay Mommy? Na naglaro tayo ng Jack and Poy dito sa kwarto ko na walang mga damit? Natatawang sagot ni Haris. At may gana kapag tumawa sa sitwasyon natin ngayon? Why are you so worried, Serene? Ano naman kung may nangyari sa ating dalawa? Single ka, single naman ako. Pero wala tayong relasyon. Ano na lang ang iisipin ng mga magulang mo? Ng parents ko? Ni Henry? Sumeryoso ang mukha ni Haris. Don't worry, Serene. Pananagutan ko ang nangyari sa atin. Pakakasalan kita. Natigilan siya sa narinig. Anong sabi mo? Pakakasalan kita, Serene. Napakurap-kurap siya. Pagkatapos ay wala sa sariling bumaba ang mga mata niya sa katawan nito. Teka, pwede bang magbihis ka muna? Umangat ang sulok ng mga labi nito. Nakita mo na to lahat kagabi, di ba? Bakit bigla ka nahihiya ngayon? Binigyan niya ng matalino na tingin ang binata bago siya dumampot ng unan at akmang ihahampas dito. Magbihis ka, sabi. Natatawa lang na tumayo si Haris. Pambihira. Hindi pa tayo kinakasal, under na ako sa'yo. Anong kasal? Hindi tayo magpapakasal. Yeah, tell that to our parents, Serene. Anito bago dumiretso sa walk-in closet nito. Pagbalik ni Haris ay nakabihis na to. May dala itong isang pares ng pajama. Wear this for a while. Wala akong ibang damit na may papahiram sa'yo. Napilitan siyang tanggapin ang damit nito. Tumayo siya at dumiretso sa walk-in closet para magbihis. Pagbalik niya ay naabutan niyang nakaupo sa kama si Haris. May ngiti ito sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Ano, mukha ba akong payaso dito sa damit ko? Sikmat niya sa binata. Dahil hindi siya katangkaran, ay malaki sa kanya ang mga damit nito. Kailangan pa niyang itupi ang mga laylayan niyon. Bagay sa'yo ang damit ko. Nakangiting sagot nito. Huwag mo nga akong paandaran. Hindi mo ako mauuto, Haris. Talaga? Ano yung nangyari sa atin kagabi? Namula ang buong mukha niya. Lasing lang ako, kaya may nangyari sa atin. Dahil lang yun sa alak. Yeah, sure. So, how are you right now? Hindi ba masakit ang ulo mo? Ha? Hindi naman masyado. Mas masakit pa nga ang katawan niya. Kahit na naging maingat sa kanya si Haris kagabi, ay mabigat ang katawan niya. Lalo na't yun ang unang beses niya. Muling umangat ang kilay nito. Oh, akala ko ba nalasing ka? Bakit hindi masakit ang ulo mo? Napalunok siya. Hindi kasi ako nagkaka-hangover sa wine. Yung sinabi mo kanina, anong magpakasal ha? Hindi tayo magpapakasal, Haris. May nangyari sa atin, Serene. Alam kong first time mo kagabi. I will take responsibility for what happened. So what kung virgin ako? Hindi dahil unang beses ko, kailangan mo na akong pakasalan. Malinaw na tawag lang ng laman ng nangyari sa atin kagabi. Paano kung mabuntis ka? I didn't use protection last night. Hindi ako mabubuntis. And what would their parents say about this? Pipilitin nilang magpakasal tayo, Serene. Napalunok siya nang maisip ang magiging reaksyon ng mga magulang. Kaya nga sasabihin natin na walang nangyari sa atin.
Nalasing lang ako tapos dinala mo ako dito sa kwarto mo. Yun ang sasabihin natin sa kanila. At sa tingin mo maniniwala sila? Naabutan tayo ni Mommy dito sa kama ko. Wala akong damit at suot mo ang polo ko. Kapag sinabi natin sa kanila ang totoo, anong mangyayari? Ipapakasal nila tayong dalawa. Papayag kang mangyari yun? Isipin mo, matatali ka sa akin. I don't mind, Serene. Muli ay nabigla siya sa sinabi nito. Anong you don't mind? Paano pa mababae mo, ha? Ano, payag kang ikasal sa akin kahit hindi naman natin gusto ang isa't isa? Sinong may sabi na hindi kita gusto? Namilog ang mga mata niya. What? Ano yung sinasabi mo, ha? Gusto mo ako? Seryosong sinalubong ni Harris ang mga mata niya. I'm afraid hindi lang gusto, Serene. I'm in love with you. Pakiramdam niya ay nanlaki ang ulo niya sa sinabi ni Harris. Napaatras siya. Hoy Harris, anong joke to, ha? May oras ka pa talaga na biruin ako? Tumayo ito at unti-unting lumapit sa kanya. I'm not kidding, Serene. I'm in love with you. Matagal na akong may gusto sa'yo. Napalunok siya sa sinserong tono nito. Kahit ang mukha nito ay walang bakas ng pagbibiro. I've been in love with you for so long. Pero hindi ko inaamin sa'yo dahil wala kang ibang pinapansin kundi si Kuya Henry. Para sa'yo, si Kuya Henry lang ang magaling, siya lang ang gwapo, siya lang ang mabait. Palagi mong sinasabi na siya ang gusto mo. Kaya paano ko aaminin sa'yo ang nararamdaman ko? I don't believe you. Paano man nasabing gusto mo ako? Lagi mo akong iniinis kahit ng mga bata pa tayo. Sikmat niya sa binata. Ginagawa ko lang yun para magpapansin sa'yo. I told you, I've already liked you for a very long time, Serene. Paano man naman ipapaliwanag yung pagiging palikero mo, ha? Bumuntong hininga to. Alam kong si Kuya Henry ang gusto mo, kaya lagi kong sinusubukang ibaling sa ibang babae ang atensyon ko. But see, wala akong sineryoso isa man sa kanila dahil kahit anong gawin ko, kahit ilang babae pang makilala ko, ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. Tila may bumundol sa puso ni Serene sa mga sinabi nito. Ibinuka niya ang bibig upang magsalita, subalit biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Malakas na tanong ni Harris. Narinig nila ang boses ng kasambahay sa labas. Sir Harris, pinapatawag po kayo ng mami mo. Kapag hindi pa raw po kayo bumaba, aakitin na niya kayo. Sa sinabing yun ng kasambahay ay bumaling kay Serene si Harris. Bumaba na muna tayo bago pa umakyat dito si Mami. Tahimik na tumango lang siya sa binata. Nahihirapan man siyang paniwalaan ng mga sinabi nito, ay nakita niya ang kaseryosohan sa mga mata nito. May gusto talaga siya sa akin? Kaya ba bigla niya akong hinalikan kagabi? Tanong niya sa isip. Naputo lang iniisip niya nang bigla'y hawakan ni Harris ang kamay niya. Come on, Serene. Let's go. Hindi siya nagprotesta sa binata dahil bukod sa hindi pa siya nakakabawi sa mga sinabi nito, kinakabahan din siya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga magulang nito. Pagbaba nila ng hagdan ay natanaw nilang naghihintay sa kanila ang mga magulang ni Harris. Magkatabi sa sofa ang ninang Monica at ninong Harry niya. Nagpasalamat siya na tanging ang dalawa lamang ang naroon at wala ang dalawang kapatid ni Harris. Harris, Serene, sit down. Seryosong wika ng ninong Harry niya. Nag-init ang mga pisngi ni Serene nang pasadahan nila ng tingin ang dalawang matanda at magtagal ang tingin ng mga ito sa magkahawak na kamay nila ni Harris. May relasyon ba kayong dalawa? At huwag niyo subukang magsinungaling sa amin. Tanong sa kanila ng kanyang ninang Monica. Lumunok si Serene at sinalubong ang mga mata ng kaharap. Wala po, ninang. Kung ganon, anong ginagawa niyo sa isang kwarto kagabi? Harris, ikaw ang lalaki kaya ikaw ang sumagot sa tanong ko. Anang ginang sa anak. Makakalusot ba kapag sinabi kong nag-jack and coil lang kami ni Harris sa kwarto niya kagabi? Tanong ni Serene sa isip. May nangyari sa amin ni Serene kagabi. Kaswal na sagot ni Harry sa mga magulang na tila tinanong lang ito kung ano ang gusto nitong almusal. Parehong nanlaki ang mga mata nila ng ina nito. Wala kayong relasyon pero may nangyari sa inyo? Anong ginawa mo, Harris? Kinakapatid mo si Serene. Ano na lang ang sasabihin ng tita Leia mo? Sunod-sunod na tanong ng ginang kay Harris. Don't worry, Mom, Dad. Pananagutan ko ang nangyari sa amin ni Serene. Starting today, girlfriend ko na siya. No. She's already my fiancé. Magpapakasal kaming dalawa sa lalong madaling panahon.
Sagot ni Harris. Laglag ang pangang bumaling si Serene kay Harris. Hindi niya inakala na tototohanin nga nito ang sinabi bago sila lumabas ng silid nito. At ano raw? Fiancé na siya nito? Aba, dapat lang napanagutan mo si Serene. Anak kita, pero hindi ako papayag na maagrabyado siya. You have to take responsibility, Harris. I will, Mom, Dad. Don't worry. I'm serious about this. Pwede na tayong mamanhikan mamayang gabi. Oh, we need to talk to your Tita Leia first. They're already on the way. Nasabi ko na sa kanila tungkol sa inyong dalawa ni Serene. Sagot ng kanyang ina. Good, Mom. Now, can you excuse us? Gutom na kami ni Serene. Magbe-breakfast muna kami. Napakurap ang ginang. Go ahead. Bumalik kayo dito pagkatapos kumain. Siguradong nandito na ang parents ni Serene by that time. Tumango si Harris bago hinila si Serene patungo sa kusina. Pagdating doon ay pinaalis nito ang ilang kasambahay na naroon upang mapag-isa sila. Ano ba yung sinabi mo kay Ninang Monica? Are you serious, Harris? Hindi makapaniwalang baling niya sa lalaki. I'm serious, Serene. Papakasalan nga kita. Magpapakasal ka sa akin. Paano kung ayoko? Sa tingin mo papayag ang mga magulang natin na hindi tayo magpakasal? Our parents will force us to get married no matter what happens, Serene. Natahimik siya dahil tama si Harris. Ngayon sinabi na nito sa mga magulang ang nangyari sa kanila, pipilitin nga talaga sila ng mga magulang na magpakasal sa isa't isa. Lalo na ang daddy niya. Nag-iisang anak lang siya ng mga magulang at siguradong hindi papayag ang daddy niya na hindi siya panagutan ni Harris. Hindi natin mahal ang isa't isa, Harris. Pangangatwiran niya sa lalaki. Mahal kita, Serene. Ikaw lang tong walang nararamdaman sa akin. Alam mo naman pala paano mag-work ang kasal natin kung ikaw lang ang nagmamahal ha? Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Oo mo lang ang kailangan ko, Serene. I will make sure our marriage will work. I will make you fall in love with me. Napalunok siya. Si Henry ang gusto ko, alam mo yun. Hindi ka gusto ni Kuya Henry at ikakasal na rin siya. Ako, gusto kita at may nangyari sa ating dalawa. So you have no choice but to be with me, Serene. Masuyo itong ngumiti. I will help you forget your feelings for my brother. Give me 1 year, Serene. Marry me for a year. Kapag hindi ka nakamove on sa kapatid ko at hindi mo ako nagustuhan, pakakawalan kita. Ako mismo magpa-file ng annulment natin. Seryoso ka ba dyan, Harris? I am, Serene. You have my word. Seryosong sagot nito. Fine. Sa huli ay pagpayag niya. Napagtanto niyang wala naman siyang ibang choice kundi ang pumayag kay Harris. Isa pa, gusto naman talaga niyang makamove on kay Henry. At kung willing si Harris na tulungan siya, bakit hindi niya subukan? Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Harris. Thank you, baby. Anong baby? Napakurap na tanong niya. You're my fiancé now, Serene. That means I can call you whatever I want to. Naghila ito ng upuan. Come on, let's eat. Alam kong napagod ka kagabi kaya I'm sure nagutom ka na. Nag-init ang mukha niya. Akala ko ba gusto mo akong lalaki ka? Bakit inaasar mo pa rin ako? Mahinang natawa ang lalaki. Sorry, Serene baby, but I love teasing you. Hindi na yata mawawala sa akin to. Napairap na lang siya kay Harris bago naupo sa hapag. Sa tingin mo, magkakagusto ako sa'yo kung lagi mo akong inaasar? Kapag naging mag-asawa na tayo, siguradong mahuhulog ka na sa akin. Kagabi pa nga lang, nalaman ko na adik ka sa halik ko What more kapag araw-araw na tayong magkasama? Muling nag-init ang mukha ni Serene. Ang yabang mo. Isang parte ang mayabang dun, Serene. Sinabi mo naman talaga kagabi na nakakaadik akong humalik, di ba? Muling naglaro ang ngiti sa mga labi nito. Sa magkahalong hiya at inis ay tumusok siya ng bacon at itinapat sa bibig nito. Oo na, kumain ka na lang. Oh, ang sweet naman ng baby ko. Malaki ang ngiting wika nito bago sinubo ang nakaumang na pagkain. Nagawa pa nitong kumindat pagkatapos. Binaliwala niya ang biglang pagwawala ng dibdib sa ginawa ni Harris. Sa halip ay umirap siya at binalingan ng pagkain. Let's go out later. I'll buy you an engagement ring. Anito sa kanya. Hindi na kailangan yun, Harris. Bumaling ito sa kanya at ngumiti. But I want the best for my baby. You deserve the best, Serene. Mula sa pagmamahal hanggang sa material na bagay. Natigilan siya sa sinabi nito.
Muli ay tila may kung anong nagwala sa loob ng dibdib niya. Subalit sa halip na sumagot ay ipinagpatuloy lang niya ang pagkain. Pagkatapos mag-almusal ay bumalik sila sa sala. Naroon na rin ang mga magulang ni Serene. Sa katunayan ay pinagpaplanuhan na ng kani-kanilang ina ang kasal nila ni Harris. Nang gabi ring yun, naganap ang formal na pamamanhikan ni Harris sa pamilya niya. Habang abala sa pag-uusap ang mga magulang nila ng binata sa loob ng bahay nila, ay magkasama naman sila ni Harris sa isang bahagi ng hardin ng bahay. Do you like it? Tanong sa kanya ng binata habang hawak ang isinuot na singsing sa daliri niya. Tinutuon nito ang sinabi na bibigyan siya nito ng engagement ring. Maganda. Nakangusong pag-amin ni Serene. In fairness, may taste ka pala sa pagpili ng alahas. Nakangiti itong nag-angat ng kilay sa kanya. Siyempre, maganda talaga ang taste ko sa lahat ng bagay. Kaya nga nagustuhan kita, Serene. Nag-init ang mga pisngi niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay ikakasal na siya kay Harris. Matutupad na ang pangarap niya na maging Delfiero. Pero ibang Delfiero nga lang ang pakakasalan mo. Wika sa kanya ng isip. Ano? Ganyan ka ba sa mga babae mo, ha? Nanliliit ang mga matang tanong niya sa lalaki. Stop mentioning other women, Serene. I told you, wala akong sineryoso sa mga nakarelasyon ko noon. Kaya lang ako nakikipag-date sa kanila para makalimutan ka. Pero ngayong nasa akin ka na, wala na akong dahilan para tumingin pa sa iba. I promise, I will be faithful to you. Napalunok siya. Aba, dapat lang no. Ang kapal din naman ang mukha mo kapag nambabae ka pa. Ikaw din, no other boys for you. Hindi ka pwedeng tumingin sa ibang lalaki. Lalong-lalo na kay Kuya Henry. Umangat ang kilay niya. Bawal akong tumingin kay Henry? Baka nakakalimutan mong kapatid mo siya. Sa tingin mo maiiwasan ko siya? Kung kinakailangan takpan ko mga mata mo kapag kausap mo siya, gagawin ko. Natawa siya sa sinabi nito. Ewan ko sa'yo. Nag-angat ito ng kilay at ngumuso. What? Sa tingin mo, hindi ako seryoso dun? I'll do it, Serene. Yun ang unang beses na nakita niyang ngumuso si Harris. Napangisi siya. Akalain mo yun? Cute ka palang lalaki ka. Nakangising nag-angat ito ng kilay. Ano? Huwag mo sabihin na i-inlove ko na sa akin, Serene. Excuse me? Mula ngayon, Kuya Henry na rin ang dapat na itawag mo kay Kuya. Magiging pamilya mo na rin siya. Paano kung ayoko? Nakaangat ng kilay, subalit pabirong tanong niya. You'll do it. Kung ayaw mong halikan kita sa harap niya. Nag-angat siya ng kilay. Hindi ko alam na seloso ka pala, Harris. Sinabi mong seloso ako, so naniniwala ka na sa sinabi kong mahal kita? Kinagat niya ang ibabang labi. Oo na, hindi ka naman siguro papayag na maikasal tayo kung hindi totoo ang mga sinabi mo. Good baby. Sagot nito bago siya mabilis na hinalikan sa mga labi. Kasabay ng panlalaki ng mga mata ay muling nagwala ang puso ni Serene. Alam mo, ikaw, nakakarami ka na. Bigla ka nalang nanghahalik. Ngumisi ito. Bumabawi lang ako, Serene. Ikaw tong nakarami kagabi eh. Sino nga yung adik sa labi ko? Namula ang mukha niya. Ewan ko sa'yo. Halika na sa loob. Later, gusto pa kitang masolo. Hinawakan nito ang braso niya at ikinulong siya sa mga bisig nito. Kunot ang noong nag-angat siya ng tingin dito. Masasolo mo naman ako kapag ikinasal na tayo. Anong klaseng kasal ang gusto mo, Serene? Sa halip ay malambing na tanong nito. Just a simple wedding will do. Ayoko ng bongga. Hindi nga natin alam kung magtatagal ang kasal natin. May kasunduan tayo, di ba? But you will fall in love with me, Serene. I promise you that. So tell me, what wedding do you want? Ibibigay ko sa'yo. Seryoso? Paano kung gusto ko ng kasal sa ibang bansa? Paghahamon niya sa binata. Where? Sa Antarctica. Ano, kaya mo yun? Ngumisi ito. Of course, kung yun ang gusto mo. Kahit kunin pa nating entourage ang mga penguin doon. Natawa siya. Gagawin mo nga? Ngumiti ito kasabay ng paghawak sa pisngi niya. Of course I will, Serene. Ang tagal kitang pinangarap. Lahat gagawin ko para mapasaya ka. Muli ay napalunok siya habang kinakalma ang nagwawalang dibdib. Nagbibiro lang ako. I'm really fine with a simple and intimate wedding.
Alright, kung yan ang gusto mo. Nakangiting sagot nito. Sa huli ay hinayaan nila ni Harris na ang kani-kanilang ina ang magplano ng kasal. Mabilis ang naging paghahanda para roon. 2 linggo ang nakalipas, naganap ang simpleng kasal nila ni Harris. Tanging pamilya lang nila at malalapit na kaibigan ang dumalo sa kasal. Nang ideklara ng pari na ganap na silang mag-asawa, ay nakangiting bumaling kay Serene si Harris. Ang ganda-ganda mo, Mrs. Del Fierro. Masuyong wika nito sa kanya. Ngumuso siya. Kung hahalikan mo ako, halikan mo na ako. Hindi yung kailangan mo pa akong bolahin. Hindi naman kita binobola. Ikaw talaga ang pinakamaganda sa mga mata ko. Marahang hinawakan nito ang pisngi niya bago sinakop ang mga labi niya. Kusang napapikit si Serene kasabay ng agarang pagtugon sa halik ni Harris. Pakiramdam niya ay totoo nga talagang adik siya sa halik ng lalaki. Naghiwalay lang sila nang marinig ang palakpak ng mga dumalo sa kasal nila. Magkahawak ang mga kamay na humarap sila sa mga taong naroon para sa batian at picture-taking. Congratulations on your wedding. I can't believe na unahan niyo pa kami ni Melissa. Wika ni Henry nang lapitan silang mag-asawa ng binata. Kasama nito ang fiancé na si Melissa. Yun ang unang beses na nakaharap muli ni Serene si Henry pagkatapos ng engagement party nito. Nagbakasyon kasi ang binata kasama ang fiancé sa ibang bansa at umuwi lang ang mga ito upang daluhan ng kasal nila ni Harris. 2 linggo lang ang nakalipas mula nang maganap ang engagement party ni Henry, subalit tila kay tagal na panahon na ang lumipas para kay Serene. Habang nakatingin kasi siya kay Henry at sa fiancé nito, wala siyang maramdamang panibuho sa dibdib. Teka, does this mean nakaka-move on na ako kay Henry? Pero bakit ang bilis naman? Ang tagal kong inalagaan ng nararamdaman ko sa kanya. Tapos, basta-basta na lang ako makaka-move on. Wika niya sa isip. Natigil ang iniisip ni Serene nang maramdaman niya ang kamay ni Harry sa bewang niya. Tila may kuryenteng gumapang sa katawan niya nang maramdaman ng paghaplos nito roon. What can I say? Mas mabilis ako sa'yo, kuya. Sagot ni Harry sa kapatid. Natawa si Henry bago bumaling kay Serene. Kapag may ginawang hindi maganda si Harris, magsabi ka lang, Serene. Akong bahala dito sa kapatid ko. Napanguso siya bago ngumiti kay Henry at sa fiancé nito. Don't worry, Kuya Henry. Magsusumbong talaga ako. Ngumiti si Henry. I see. Kuya na rin ang tawag mo sa akin, ha? Dapat lang naman dahil kapatid ka na rin ng asawa ko. Singit ni Harry sa kapatid. And you have nothing to worry about, kuya. Ako mismo ang mananakit sa sarili ko kapag sinaktan ko si Serene. On the other hand, baka ako pang saktan ng asawa ko dahil ako tong under sa kanya. Marahas na bumaling si Serene sa asawa nang umiti lang sa kanya. Diba, baby? Kindat ni Harris na ikinatawa ni Henry at ng fiancé nito. Anong under ka sa akin? Nakangusong tanong niya kay Harris pag alis ni Henry at Melissa. It's true. Willing ako magpa-under sa'yo, baby. Ewan ko sa'yo, Harris. Oh, akala ko ba tatakpan mo ang mga mata ko kapag tumingin ako kay Henry? Hindi mo naman ginawa. Ayokong masira yung makeup mo. Ang ganda-ganda mo pa naman. Bahagyang nakangusong sagot nito. Hindi siya nakapag-react sa puri nito. Mabuti na lang at nilapitan na rin sila ng mga magulang niya. Pagkatapos sa simbahan ay dumiretso sila sa reception ng kanilang kasal. Ilang oras ang itinagal niyon bago sila nakauwi ni Harris. Grabe, hindi ko in-expect na may bahay ka na. Komento ni Serene kay Harris pagdating nila sa sariling bahay ng asawa. Nang mapag-usapan nila kung saan sila titira pagkatapos ng kasal, ay nabigla siya nang sabihin nito na meron na itong pinagawang bahay sa isang eksklusibong subdivision malapit sa bahay ng mga magulang nito. Malaki ang bahay at kumpleto na rin sa mga gamit. Bukod sa malawak na garden area ay mayroon ding swimming pool doon. Ilang araw bago dumating ang kasal nila ay nalipat na ni Serene ang mga gamit sa bahay na yon. Kailan mo pinagawa to? Tanong pa niya kay Harris. Last year. Pero ngayong taon lang natapos kaya nitong buwan lang din ako nakalipat. Ngumiti sa kanyang asawa habang akay siya paakyat sa hagdan. Nakarating sila sa master's bedroom. Malawak yun at may malaking kama. You see, sa aming tatlong magkakapatid, ako talaga yung handa ng mag-asawa. Ikaw na lang ang hinihintay ko, wifey. Napanguso si Serene sa huling sinabi nito. Ako talaga? Hinawakan nito ang baywang niya. I told you, ikaw lang ang gusto ko mo pang-asawa, Serene.
Kaya tama lang sabihin na ikaw lang ang hinintay ko. And now that you're married to me, I will do everything to keep you with me. Hindi siya nakapagsalita dahil sa pagwawala ng dibdib niya. Do you like this house? Kung may gusto kong ipabago, just tell me. Mula ngayon, sa'yo na rin tong bahay na to. Masuyong wika ni Haris. Umiling siya. No, I already like everything in this house. Maganda. Siyempre, maganda yung titira eh. Nag-angat siya ng kilay. Alam mo ikaw, kailangan ba lahat ng sasabihin mo may kasamang pambobola? Hindi naman yun pambobola. Natatawang sagot nito. Come on, basbasan natin yung bahay. Naupo ito sa kama bago siya hinila paupo sa kandungan nito. Aba, teka nga Haris. Akala ko ba napagkasundoan na natin na walang mangyayari hanggat hindi ako in love sa'yo? Kastigo niya. Tumagilid siya para makita ang mukha nito. Nag-angat to ng kilay. Oo nga, baby. Ano yung pagbabasbas na sinasabi mo, ha? Halik lang naman ang gusto ko. Ikaw tong masyadong advance mag-isip, misis ko. Namula ang mukha niya. Ewan ko sa'yo. Mamaya ka na humalik. Maliligo pa ako. At saka nagugutom ako. Hindi ako masyadong nakakain kanina. Alright. Magpapahanda ako ng pagkain kay Manang Fe. Anito na ang tinutukoy ay ang kasambahay na kasama nito sa bahay. Bago siya nito pakawalan ay hinalikan siya nito sa pisngi. Napanguso naman siya bago dumiretso sa walk-in closet. Pagkatapos maligo at kumain ng kaunti ay dumiretso sila sa master's bedroom para magpahinga. Ano yan? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong niya sa asawa habang nakahiga sila sa malawak na kama. Pareho silang nakatagilid at nakaharap sa isa't isa. Ngumiti ito. Hindi lang ako makapaniwala na kasal ka na sa akin. Naasawa na kita ngayon. Napanguso siya. Ako rin. Sino mag-aakala na pakakasalan kita? Parang lugi ka pa sa akin ah. Alam mo ang daming babaeng gustong makasal sa akin pero ikaw ang tanging gusto ko. Ang gwapo mo sana, mayabang ka lang. Ngumisi ito. So, inaamin mong gwapo ako? Siyempre, Del Fierro ka. Malamang gwapo ka. Kung pangit ka, isipin kong ampun ka lang. Natawa ito. Ang daming sinabi ng asawa ko. Pwede mo namang sabihin sa akin na oo, ang gwapo-gwapo ko. Pabirong inirapan niya ito. Oo na nga, sige na. Matulog na tayo, inaantok na ako. Alright then. Good night, Serene, my baby. Hinawakan nito ang pisngi niya at hinalikan siya sa noo. Good night, Haris. Mahinang sagot niya sa asawa bago ipinikit ang mga mata. Nang kumalma ang puso ay agad siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising si Serene na mag-isa na lamang siya sa kama. Pagbaba niya sa kusina ay naabutan niya doon si Haris. Nakahanda na rin ang almusal nila. Good morning, Serene. Malambing na bati ng asawa. Lumapit ito at ikinulong siya sa mga bisig nito. Napanguso siya sa ginawa ni Haris. Mabuti na lang at naligo na siya bago bumaba. Good morning, Haris. How was your sleep, wifey? Maayos naman. Sarap ba ng tulog mo dahil akong katabi mo? Pinanliitan niya ito ng mga mata. Haris, umagang-umaga ha? Natawa lang ito. Come on, that's it. Nakapagluto na ako ng almusal. Bumaling siya sa mesang puno ng pagkain. Teka, ikaw bang nagluto? Nasaan si Manang? Day off niya kapag linggo, kaya tayong dalawa lang dito sa bahay ngayon. Marunong ka palang magluto? Komento niya nang maupo sa hapag. Of course, baby. Hindi lang ako mahilig magluto pero hindi ibig sabihin nun hindi ako marunong. Gusto ko kasi ang pinagluluto ko lang ay yung mga taong importante sa akin. Ipinaglagay siya nito ng bacon sa plato niya. Come on, eat up. Gusto mong subukan kita? Anong akala mo sa akin, bata? Ngumisi si Haris. Hanggat wala pa tayong baby, ikaw muna ang baby ko. Nag-init ang mga pisngi niya. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit maraming babaeng nahuhumaling kay Haris. Bukod sa gwapo ay ang galing-galing nitong mambola. Aminado siyang maging siya'y naaapektuhan sa mga salita nito. Pagkatapos mag-almusal ay niyaya siya ni Haris na magpunta sa TV room. Ayon dito ay gusto nitong manood kasama siya. Seryoso? Gusto mong manood ng movie ng ganitong oras? Tanong niya sa asawa. Bukas maging abala na ulit ako sa trabaho. That's why I want to be with you the whole day, Serene.
Gusto kong yayain kang lumabas pero sabi mo gusto mo magpahinga ngayon. So let's just watch movies here. Fine, basta ako magda-decide ng panonoorin natin. Ngumiti ito. No problem, ikaw ang masusunod sa bahay na to, wifey. Kahit hanggang sa labas ng bahay, ikaw pa rin. Napanguso siya at pinigilang mapangiti. Inabala niya ang sarili sa pagpili ng panonoorin. Sa huli ay pinili niya ang isang romance movie. Akala niya ay magrereklamo ang asawa, subalit nabigla siya nang sabihin ni Haris na mahilig din ito roon. Seryoso ba? Mahilig ka rin sa mga ganitong movie? Hindi halata sa'yo Komento niya. Well, that is why you shouldn't judge me, baby. Dahil hindi naman ako libro. Nakangiting sagot nito bago marahang pinisil ang tungki ng ilong niya. You're right. Akala ko dahil matagal na kitang kilala, alam ko na lahat ng bagay tungkol sa'yo. Pero hindi pa pala. Sa loob ng mga araw na nakasama niya si Haris bago ang kasal nila, ay marami siyang natuklasan tungkol sa lalaki. Sa kabila ng pagiging mayabang at mapagbiro nito, mabait ito, gentleman at natural na maasikaso. Ngumisi sa kanya ang asawa. Ibig sabihin ba niyan na in-love ka na sa akin, misis ko? Ang kapal mo rin no? Porket pinuri kita, in love na ako agad? Natawa ito. It's okay, hindi naman ako nagmamadali. Come on, manood na tayo bago pa kita mahalikan dyan. Sa buong araw na yun ay magkasama lang sila sa bahay ni Haris. Pagkatapos manood ng pelikula ay naglaro sila ng video games. Pagdating ng hapon ay pinanood ni Serene na magluto ang asawa ng hapunan nila. Natuklasan ni Serene na marami pala silang pagkakatulad ni Haris at masarap itong kausap kahit na madalas ay may halong panunukso ang mga sinasabi nito. Kinonsulta din niya ito tungkol sa coffee shop business na plano niyang itayo kasama ang pinsan na si Karina. Business management graduate si Serene. Pagkatapos makagraduate ay ilang taon siyang nagtrabaho sa kumpanya ng mga magulang. Subalit nitong taon ay umalis siya sa kumpanya nila dahil plano niyang magtayo ng sariling negosyo. If you need help about this, just tell me, okay? Masuyong wika ni Haris. Kay kay Kuya Henry, pwede rin ako magtanong? Bakit magtatanong ka pa sa kanya? Magaling naman ako. Kunot ang noong sagot nito. Kasi siya yung nasa food industry. Don't ask for his help. Gusto ko sa akin ka lang humingi ng tulong. You no longer need his help. Alam ko rin yun. Natawa siya dahil sa ganoong pagkakataon ay tila lumalabas ang pagiging bunso nito. Ito naman, huwag ka nang magselos. Paano hindi ako magsiselos? Siya yung totoong gusto mo. Kaya nga nag-move on na yung tao, di ba? Saka ka na manghingi ng tulong niya kapag naka-move on ka na. Oo na po, Mr. Del Fierro. Pigil ang ngising sagot niya. Kinabukasan, maaga silang nagising ni Haris. May pasok sa opisina ang asawa, samantalang siya ay pupunta sa airport para sunduin ang pinsan at best friend na si Karina. 3 buwan itong nasa Europe dahil nagbakasyon na ito roon. Take care on your way to airport, Serene. Bilin sa kanya ng asawa nang magpaalam ito sa kanya. Salamat, ikaw din, mag-ingat ka. Thank you, baby. Pakis na ako. Bago pa siya makasagot ay hinapit na siya nito at siniil ng halik sa mga labi. See you later, baby. Masuyong wika nito nang pakawalan siya. Napanguso na lang si Serene at napahawak sa mga labi pag alis ni Haris. Nakakainis. Bakit ang sarap niya talagang humalik? Anya sa isip. Sa tuwing hinahalikan siya ni Haris ay tila nawawala siya sa sarili. Subalit ilang sandali pa ay kumilos na siya para sa pag-alis. 3 oras nga ang nakalipas ay kasama na niya ang pinsang si Karina sa isang coffee shop sa airport. Bruha ka? Nagbakasyon lang ako sa ibang bansa pag uwi ko dito, kasal ka na. Akala ko pa si Henry ang pinakasalan mo pero ibang Del Fierro pala. Litan niya sa kanya ng pinsan. Nang makita kasi sila ni Karina ay agad nitong napansin ang suot niyang singsing. Anong nangyari, Aber? Magkwento ka from the top. Si Henry yung gusto mo, di ba? Paano nauwi ka kay Haris? Pagdademand ng pinsan. Inilahad naman agad niya kay Karina ang mga nangyari sa nakalipas na mga linggo. Seryoso? May gusto sa'yo si Haris Del Fierro? Hindi makapaniwalang tanong ng pinsan. Oo, hindi rin ako makapaniwala nung una. Pero sa mga pinapakita niya sa akin, mukhang totoo nga ang mga sinabi niya. Besides, wala siyang dahilan para magsinungaling sa akin. Anya kay Karina.
Kamusta naman siya bilang asawa? He's a good husband, Karina. Habang magkasama kami, natutuklasan ko na iba siya kaysa sa pagkakakilala ko sa kanya. Kaya ba parang may feelings ka na dyan sa asawa mo? Nakaangat ang kilay na tanong ng pinsan. Nag-init ang mukha niya. Well, inaamin ko, parang may nararamdaman ako sa kanya. Pero hindi ko sigurado kung ano yun. At saka hindi ba parang ang bilis ko namang nakamove on kay Henry kung ganun? Wala namang time frame pagdating sa pag-move on si Rin. Kung ako rin naman magkaroon ng asawa na tulad ni Haris, gwapo, maasikaso, malambing at sobrang galing humalik, aba, makaka-move on din ako agad sa first love ko, no? Napanguso siya sa pinsan. Bigla ay nahiya siya na nasabi pa niya rito na magaling humalik ang asawa. Ang daya, wala ako sa kasal mo. Ako lang ang nag-iisang pinsan mo. Sabihin mo kay Haris na pakasalan ka ulit para this time maka-attend ako. Sayang sa pera, Karina. Natatawa na lang nasagot niya. Kung makapagsalita ka naman, parang hindi bilyonaryo ang asawa mo. Kahit taon-taon ko nung pakasalan, hindi kayo maghihirap. Don't worry, doon ka na lang bumawi sa binyag ng anak namin. Kukunin kitang ninang. Humisi sa kanya ang pinsan. Aba, hindi ka pa kamo in love kay Haris ng lagay na yan ha? Pero iniisip mo na agad na magkakaanak kayo. Namula siya at muntik ng masamid sa iniinom. Shut up, Karina. Sa huli ay tanging nasabi niya. Maging shy na bigla sa hinahayon ng isip. Paglabas nilang magpinsan sa coffee shop ay dumiretso sila sa kondo nito. Nagtagal siya roon at hindi na malaya ng oras. Hanggang sa tawagan siya ni Haris. Hi baby ko, nasa bahay ka na? Tanong nito sa kabilang linya. Napanguso siya sa tawag nito sa kanya. Nandito pa ako sa kondo ni Karina, napasarap ang kwentuhan namin. Pero pauwi na rin ako maya-maya. Pauwi na rin ako. Gusto mo bang daanan na kita dyan? Dala ko ang kotse ko, Haris. Edi convoy tayo. Natawa siya. Hindi na, mahahasal ka pa kapag dumaan ka dito. Magkita na lang tayo sa bahay. Okay, take care, Serene. Ikaw din, mag-ingat ka. Hindi napigilang sagot niya. Pagkatapos ibaba ang tawag ay nagpaalam na siya kay Karina. Sweet naman ang asawa mo. Gusto ka pang sunduin dito? Prinsesang-prinsesa ang dating natin na, Serene. Panunukso ng pinsan. Anyway, ikumusta mo ako kay Haris ha? Tumango na lang siya kay Karina. Tulad ng komento nito, hindi niya maikakaila na talagang maasikaso sa kanya si Haris at hindi niya itatanggi na gusto niya yon. Mahigit kalahating oras ang nakalipas ay nakauwi na si Serene sa bahay. Naunang dumating si Haris na agad na sinalubong siya. Kamusta ang araw ng baby ko? Masuyong tanong nito matapos siyang ikulong sa mga braso nito. Wala sa sariling inamoy niya ang mabangong dibdib ng asawa. Okay lang. Panay kwento si Karina sa paggagala niya sa Europe. Gusto mo ring mag-travel? We can go to Europe too. Nagangat siya ng tingin dito. Talaga? Ang tanong, may time ka bang mag-travel? Once our major project finishes, sayong-sayo na lahat ng oras ko, Serene. We can go to Europe for our honeymoon. O kahit saan mo gusto. Kahit sa Antarctica pa yan o sa North Pole. Natawa siya. Huwag kang advance, Haris. Walang honeymoon na mangyayari hanggat hindi ako in love sa'yo. Di ka pa ba in love niyan? Grabe ka na makalapit sa akin ngayon. Sa sinabi nito ay pilit siyang kumawala rito. Ito naman, joke lang, Serene. Kumapit ka pa sa braso ko. Namiss kita eh. Don't worry. In 3 months time, tapos na ang project namin. Sigurado akong in love ka na rin sa akin nun kaya makakapag-honeymoon na tayo. Nakangising wika nito na kumindot pa. Lumalabas na naman ang kayabangan mo. Patutsyada niya na ikinatawa nito. Come on, magbihis na tayo para makakain na. Nakaluto na si Manang. Anito bago siya iginiya sa ikalawang palapag. Pagdating sa hapag ay todo asikaso sa kanya si Haris. Bigla ay naalala niya ang sinabi ng pinsan na para siyang prinsesa sa trato ng asawa. Hindi siya kumontra dahil yun nga ang eksaktong nararamdaman niya. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, ay pareho silang naging abala ni Haris. Ang asawa sa trabaho nito, samantalang siya ay sa pinaplano nilang business ng pinsan. Nag-ayos siya para sa lakad nila ni Karina ng araw na yon nang tawagan siya ni Haris. Bakit napatawag ka, Haris? I have a favor to ask, Serene baby. Ano yon? May naiwan akong document sa office table ko.
Pwedeng pakibigay sa sekretary ko. Papupuntahin ko siya dyan sa bahay. I need it for my presentation later. Ako na lang ang mag-ahatid sa'yo. May lakad kami ngayon ni Karina. Kikitain namin yung architect na kukunin namin para sa coffee shop. Nakakuha na kasi sila ni Karina ng establishmento para sa coffee shop nila. Balak nilang iparenovate yon. Anong oras ang lakad niyo ni Karina? Mamaya pa naman after lunch. Magkikita pa kami sa kondo niya. Idadaan ko na lang tong kailangan mo sa office mo bago ka pumunta sa pinsan ko. Okay, baby. See you. Mag-ingat ka sa pagdadrive, ha? Bili nito bago ibaba ang tawag. Bago dumating ang lunchtime ay nakarating siya sa opisina ni Harris. Yun ang unang beses na nakapunta siya roon. Hi ma'am, do you have an appointment with Mr. Del Fierro? Bungad na tanong sa kanya ng sekretarya ng asawa. Bahagyang kumunot ang noo niya ng pasadahan ng tingin ng babae. Maganda ito at tila halos kaedad lang niya. Tumikhim siya taas noong tumingin dito. I'm Serene Domingo Del Fierro. I'm Harry's wife, miss. Kailangan ko pa ba ng appointment? Namilog ang mga mata ng babae at tila namutla pa. I'm sorry, ma'am. Hindi ko alam na kayo pala ang asawa ni Sir Harris. Hindi ko kasi alam ang itsura nyo. Sige po, pasok na kayo. Dumiretso siya sa opisina ng asawa. Naabutan niya ito sa desk nito. Agad itong tumayo para salubungin siya. Serene, baby, you're here. Malaki ang ngiting bati nito kasabay ng paghawak sa baywang niya. Ang ganda ng asawa ko. Kadarating ko lang, binubola mo na agad ako. Hindi ako nang bobola. Totoo namang maganda ka. Bagay sa'yo yung dress at sapatos na suot mo. Fine. Ito na yung document na kailangan mo. Thank you. Kinuha nito ang folder mula sa kanya at inilapag sa mesa bago siya iginiya paupo sa sofa. Iginiya niya ang tingin sa opisina nito. Nakita niya ang wedding picture nila na nakadisplay sa desk nito. Bakit may wedding picture ka natin sa desk mo, Harris? Baling niya sa asawa. Siyempre, pampagana magtrabaho. Pinigilan niyang mangiti. Do you want something to eat? Magpapahanda ako sa sekretary ko. Wag na, sabay kami magla-lunch ni Karina bago kami makipagkita sa kausap namin. By the way, ayoko pala sa sekretary mo. Bakit? Did she say something? Wala, ayoko lang. Bakit nga, baby? Tell me, please. Masyado kasing maganda. Anong malay ko kung palihim ka palang inaakit noon, ha? Nagangat ng kilay si Harris. Tila pinipigilang mangiti. Don't worry, she's married. Talaga? Bakit parang ang bata pa niya? Ilang taon na siya? I'm not sure. 27 yata. Ang bata pa nga. Ikaw din naman. You're 27 but you're already married to me. Hinawakan nito ang pisngi niya. Don't worry about her, okay? She's married already. Kahit sino pang magandang iharap sa akin, walang epekto sa akin. Ikaw lang ang gusto ko. Napairap siya para itago ang ngiti. Fine. Sige na, alis na ako. Pupunta na ako sa condo ni Karina. Mamaya na. Sa akin ka na sumabay mag-lunch. Just tell Karina. Ano ka ba? Magtatampo yun. Paano naman ako? Magtatampo rin ako. Sige na, baby, please. Miss na kita kasabay kumain ng lunch. Paglalambing nito. Fine, oo na. Iti-text ko na si Karina. Sa huli pagpayag niya kay Harris. Hindi niya alam kung bakit hindi niya kayang biguin ng lalaki. Lakas ko naman sa'yo. Pwedeng mag-request ng kiss. Nakangising tanong nito. Huwag ka nga, Harris. Nandito tayo sa opisina mo. Mamaya, pumasok pa yung sekretary mo. Ano na lang ang iisipin niya? Na binisita lang kita dito para lumandi? Hindi siya basta-basta pumapasok dito sa office ko. At ano naman kung yun ang isipin niya? Asawa mo naman ako. And I'll tell her na ako yung lumandi sa'yo. Ewan ko sa yung lalaki ka. Maharot ka talaga. Natawa ito bago siya hinapit. Hindi na siya nakapagreklamo pa nang sakupin nito ang mga labi niya. See? Ang dami mong pasakali pero pag hinalikan kita, tiklop ka rin naman. Wika ng asawa nang pakawala ng mga labi niya. Ibinuka ni Serene ang mga labi para magsalita. Subalit muli nitong hinalikan yon. Baby, hindi lang ikaw ang adik sa halik. Ako rin. Sagot nito nang muling maghiwalay ang labi nila. Tumikhim na lang siya at kinuha ang cellphone para i-text ng pinsan. Ilang sandali pa ay lumabas na silang mag-asawa sa opisina nito. Hawak ni Harris ang kamay niya nang huminto sila sa tapat ng mesa ng sekretarya nito.
Ipinakilala siya ng asawa sa babae maging sa ilang executives na nakasabay nila sa elevator. Nice to meet you, Serene. I'm Samuel, operations manager ng kumpanya at kaibigan ni Harris. Wika sa kanya ng lalaking tila kaedad nila ni Harris. Ngumiti ito at naglahad ng kamay sa kanya. Bago pa niya tanggapin ang kamay nito ay hinawi na yun ni Harris. No need for a handshake, Samuel. Hindi ko alam na siloso ka pala, pare. Nakangising wika ni Samuel kay Harris. Oo, pasensya na. Siloso yang si Harris. Pakikisakay ni Serene sa sinabi ng kaharap. Pagdating nila ni Harris sa sasakyan nito ay humarap siya kay Harris. Pati kaibigan mo, pinagseselosan mo? Kahit sino, pagseselosan ko pagdating sa'yo. Sagot ni Harris na nagpainit sa mga pisngi niya. Huwag ka mag-alala, loyal ako sa'yo. Saka di hamak na mas gwapo ka kay Samuel. Talaga? Sige nga, ikis mo ko. Natawa siya. Ewan ko sa'yo, para kang bata. Mag-drive ka na at gutom na ako. Mabilis silang nakarating ni Harris sa restaurant na paborito niya. Bago sila igiyan ng waiter sa private room na kinuha ni Harris, ay isang babae ang nakasalubong nila. Harris, nice meeting you here. Bati ng babae sa kanyang asawa. Pinasadahan ni Serene ang tingin ng kaharap. Matangkad ito, maganda at sexy. Stella, hello. By the way, this is Serene, asawa ko. Sagot ni Harris sa babae. Nag-asawa ka na? Tila gulantang na tanong ng babae. Bakit miss, may problema ba sa biglaang pagpapakasal ni Harris? Hindi napigilang tanong ni Serene sa babaeng kaharap. Oh, I'm sorry. Nabigla lang ako. It's nice to meet you, Serene. I'm Stella, ex-girlfriend ni Harris. Bawi ng babae at ngumiti sa kanya. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya rito. Pagkatapos niyon ay agad na nag-excuse si Harris sa babae. Ang ganda ni Stella. So, ganun pala mga ex-girlfriend mo? Tanong niya kay Harris pagpasok nila sa private room. Naroon na ang pagkain nila dahil habang nasa biyahe ay umorder na si Harris. Let's not talk about her, Serene. Marahang sagot nito. Binaliwala niya ang sinabi nito at nag-angat pa ng kilay. Ilan ang ex-girlfriend mo? I only had 3 ex-girlfriend. Wala ring nagtagal sa kanila. Ay yung iba fling lang ganon. Well, yeah. But let's not talk about my past, baby. Akala ko gutom ka na. Nakakapaghintay ang pagkain, pero yung tanong ko hindi. Hinawakan nito ang kamay niya. Okay, ano ba yung tanong mo? Let's hear it. Yung mga babaeng yon, may nangyari sa inyo lahat? Tumikhim ito. Serene, kailangan ba natin pag-usapan yan? Sasagot ka o iiwan kita dito? Some of them, pero hindi lahat. Tila may maliit na tumusok sa puso ni Serene nang isipin na maraming babae na ang nagdaan sa buhay ng asawa. Paano ka nakakasiguro na baka wala ka nabuntis sa mga yon? Mamaya niyan may anak ka na pala sa labas. Baby, maingat ako, okay? Wala akong nabuntis sa mga dating karelasyon ko. Sigurado ako na wala akong anak sa ibang babae. Kahit magpa-imbestiga ka pa. Napalunok siya. Bakit sa akin hindi ka gumamit ng proteksyon? Tila nalusaw siya nang salubungin nito ang mga mata niya. You're different. Mahal kita eh. Nung halikan mo ko nung gabing yun, nawala lahat ng logic sa utak ko. Wala akong ibang nasa isip nun kundi ikaw lang. Yung mga halik mo, yung bawat paghawak mo. Oo na, kumain na tayo. Putol niya rito bago pa mag-init ang mukha niya. Oh, bakit bigla ka nahiya ngayon, wifey? Kanina ang tapang mo magtanong. Kumain na tayo, gutom na ako. Pairap na ulit niya na siyang ikinatawa nito. Pagkatapos kumain ay hinatid siya ni Harry sa kondo ng pinsan. Habang nasa biyahe sila ay muling natahimik si Serene. Bigla niyang naalala ang mga babaeng nagdaan sa buhay ng asawa. Muli ay tila may tumusok sa dibdib niya. Huminto ang kotse ni Harry sa tapat ng condo tower kung saan nakatira ang pinsan niya. Subalit sa halip na buksan ng pinto ay humarap sa kanya si Harris. Hey Serene, what's wrong? Bakit tahimik ang baby ko? Wala. Anong wala, There's something bothering you. I know. Please tell me. Wala talaga. Is it about earlier, ha? Yun tungkol sa mga naging babae ko? Hindi siya nakasagot dahil tama ito ng hula. Marahan itong hinawakan ng mukha niya. Serene, I'm sorry about my past.
I'm sorry kung sinubukan kong ibaling sa ibang mga babae ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto ko mang baguhin ang nakaraan ko. Hindi ko na mababago yun. But I promised you, baby. Hindi ako titingin sa iba. Ikaw lang. Pangako yan. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Kitang-kita niya ang senseridad sa malalim na mga mata nito. Lalo pang nagwala ang dibdib niya nang halikan siya nito sa noo. I'm in love with you, Serene. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Maniwala ka sa akin. Masuyo siyang ngumiti sa asawa. Naniniwala ako. Good. Muli ay hinalikan siya nito sa noo. Sige na, you go ahead. Baka hindi pa kita mapakawalan kapag nagtagal tayo dito. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Pagbaba ng sasakyan ay pumasok siya sa gusali at dumiretso sa unit ng pinsan. Nagluto ako ng adobo. Akala ko pa naman dito ka magla-lunch. Bungad sa kanya ni Karina. Sa halip na sumagot ay diretso siyang napaupo sa sofa nito. Anong nangyari sa'yo, Serene? Bakit parang tulala ka dyan? Bumaling siya sa pinsan na naupo sa tabi niya. I think I'm in love with Haris, Karina. Mahal ko na siya. Bumalik sa kanya ang pagsiselos na naramdaman niya nang makaharap niya ang dating nobya nito kanina. Yun ang unang beses na nakaramdam siya ng ganoong klase ng selos. Yun ang unang beses na nakadama siya ng insekuridad sa ibang babae. Kahit noong unang beses na ipakilala sa kanya ni Henry ang fiancé nitong si Melissa, hindi siya nakaramdam ng ganoong klaseng panibugho. Congratulations, Serene! Ibig sabihin, totally moved on ka na kay Henry. Wika sa kanya ng pinsan. Umiling siya. I don't think minahal ko talaga si Henry, Karina. I guess I was just infatuated with him. Iba yung naramdaman ko sa kanya kumpara sa nararamdaman ko ngayon kay Haris. Nagustuhan niya si Henry dahil perpekto ito sa paningin niya. Samantalang si Haris, mahal niya ang lahat ng bagay tungkol sa asawa. Ang pagiging maloko nito, ang kayabangan nito, lahat ng tungkol sa asawa ay tanggap niya. Kailan mo aaminin sa asawa mong bagay na yan? Maghahanap ako ng tamang tiyempo. Sa ngayon, gusto ko munang bumawi sa kanya. Napangiti siya habang inaalala ang pagtrato sa kanya ni Harry simula nang ikasal sila. Sus, sa tingin mo hindi pa nakakahalata ang asawa mo? Eh ako nga nahalata ko agad. Sinabi mo pa naman na adik ka sa halik nun. Hindi ko alam. Nitong nakaraang mga araw, hindi naman niya ako inaasar. So I guess hindi pa. Pagkatapos ng lakad nila ni Karina ay dumiretso si Serene ng uwi sa bahay nilang mag-asawa. Sa unang pagkakataon ay tinulungan niya magluto ng hapunan si Manang Fe. Ilang sandali pa ay nagring ang cellphone niya. Serene baby, where are you? Tanong ni Haris mula sa kabilang linya. Nakauwi na ako kanina pa. Really? Ang aga naman. Maaga kasi natapos yung meeting namin, tapos may iba pang gagawin si Karina. Sagot niya. Ang totoo ay niyayaya pa siyang mag-shopping ng pinsan, subalit tinanggihan niya ito dahil gusto niyang umuwi ng maaga. Alright, pauwi na ako. Anito mula sa kabilang linya. Good, mag-ingat ka. Do you want anything? I was out, galing ako sa meeting. Wala, ikaw lang. What? Come again? Anito na tila nabigla sa sinabi niya. Napangisi naman siya. Sabi ko, ikaw lang ang kailangan ko. Umuwi ka lang ng safe dito, ayos na. Don't worry, I will baby. Masuyong sagot nito. Mahigit kalahating oras ang nakalipas ay dumating si Haris. Sinalubong niya ang asawa. I brought you your favorite mango cheesecake. Anito nang iabot sa kanya ang hawak na kahon. Bumili ka pa talaga? Sabi ko wala naman akong ibang gusto, hindi ba? Hinawakan nito ang bewang niya. But I want to, baby. Alam kong paborito mo to. Thank you. Magbihis ka na para makapag-dinner na tayo. Anong niluto ni Manang? Menudo. Tumulong ako magluto. Talaga? Oo naman. Marunong ako magluto, no? Baka gusto mong pakitaan pa kita dyan. Mula sa bewang niya ay nakangising umakit ang kamay nito sa mukha niya. Sure, baby. Pero ngayon, kiss muna ang gusto ko. Mukha kang kiss. Masama bang mag-request ng kiss sa maganda kong asawa? Oo na, sige na. Bago pa siya nito nahalikan, ay siya na ang kumabig dito para maglapat ang mga labi nila. Malaki ang ngiti ng asawa nang pakawalan siya. Sa sumunod na mga araw, habang tumatagal ang pagsasama nila, ay lalo pa silang nagiging malapit sa isa't isa ni Haris.
Kapag dumarating ang weekend, lumalabas sila ni Haris para mamasyal. "How's your marriage with my son, Serene?" Tanong sa kanya ng kanyang ninang Monica. Araw ng Sabado at inimbitahan sila ng ginang na maghapunan sa mansyon ng mga ito. Katatapos lang nilang maghapunan kasama ang mga magulang ni Haris. Ngayon ay kasama niya ang ginang na nagtsatsaa sa sala habang ang asawa niya ay kausap ang ama tungkol sa negosyo. "Okay naman po, Ninang. Mommy. I'm glad to hear that, Iha. You two look happy together." Hinawakan nito ang kamay niya. "Lumaki ako na si Henry ang gusto mo, kaya hindi ko inaasahan ng tungkol sa inyo ni Haris. Hindi ko akalain na ikaw lang pala makakapagpalagay sa tahimik sa anak kong yun. Masaya ako na ikaw ang pinakasalan ng anak ko, Serene. Your marriage might be arranged, but I can already see the love between you and my son." "The thing I had for Henry is only infatuation, Mommy." Pag-amin niya sa ginang. "I see that now, Iha." Nakangiting sagot ng ginang. Tila magsasalita pa ito nang matanaw nila si Haris. Naupo sa tabi niya ang asawa at masuyong idinantay ang baba sa balikat niya. Anong pinag-uusapan niyo ni Ma'am?" Tanong nito. "Tinanong ko lang si Serene kung nagiging mabuti kang asawa sa kanya. Dahil kung hindi, malalagot ka sa akin, anak." Sagot ni Monica. "Ma'am naman. Of course, ulirang asawa ako kay Serene. Under nga ako sa kanya eh. Hindi ba, baby?" Nag-init ang mga pisngi niya. "Huwag mo nga akong tawagin baby sa harap ng mami mo." "Okay lang yan. Sila nga rin ni Dad naglalambingan sa harap naming magkakapatid kahit matatanda na kami. So bakit tayo hindi pwede?" Natawa ang kaharap na ginang sa sinabi ng anak. "Sige na, maiwan ko na kayo. Doon na muna ako sa daddy nyo." Ilang araw ang nakalipas, araw ng Miyerkules, may meeting si Serene kasama naman ang architect na kinuha nila ni Karina para sa coffee shop. Hindi niya kasama ang pinsan dahil may inaasikaso ito ng araw na yon. "Thank you so much, Miss Paula." Wika ni Serene sa babae nang matapos ang meeting nila. Nasa isang coffee shop sila. "My pleasure, Miss Serene. I'll see you next week with the updated designs." Nakangiting sagot ng babae. Gumanti siya ng ngiti. "Are you leaving now?" "May imimit pa akong kliyente. I told her dito na lang kami magkita. How about you, Miss Serene?" "Susunduin ako ng asawa ko para sabay na kaming umuwi. Coding ang sasakyan ko ngayon eh. Oh, he's here by the way." Napanguso siya nang makita ang kapapasok lamang na si Haris sa coffee shop. Nagpasya na siyang hintaying makalapit ang asawa para ipakilala ang kasama. "Miss Paula, this is Haris Del Fierro, my husband. Haris, si Paula, yung architect namin." "Nice to meet you." Naglahad ng kamay si Haris sa babae. Napansin ni Serene kung paano matulala ang babae sa asawa niya. Tila nag-blush pa ito ng ngitian ni Haris. Tumikhim siya at nagpaalam sa babae. Pagdating sa sasakyan ay bumaling sa kanya si Haris. "Bakit nakanguso ang baby ko? Hindi ba okay ang naging meeting nyo?" Tanong nito. "Bakit ba kasi ang gwapo mo?" Nakasimangot na balik tanong niya. "Ha? Anong problema mo sa itsura ko, baby?" "Nakita mo yung tingin sa'yo ni Paula? Kulang nilang hubaran ka gamit ang mga mata niya. Obvious na type ka niya." Natawa si Haris. "Sorry na, baby. Wala eh. Pogi ng asawa mo." "Ewan ko sa'yo." Muli ay natawa ito bago hinawakan ang mukha niya. "Don't worry. Kahit maraming may gusto sa akin, ikaw lang naman ang nag-iisang gusto ko. Ikaw lang ang pinakamaganda para sa akin." Humuso siya para pagilang mangiti. "Ang galing-galing mo talagang mambola eh, no?" "Hindi kita binabola, baby. Kaya wag ka magselos. Kahit cute ka magselos, ayoko pa rin sumasama ang loob mo." "Hindi ako nagsiselos ah." "Really? Sinong niloloko ng baby ko?" Akmang sasagot siya, subalit sa huli ay napanguso na lamang. "Next time, huwag ka masyadong umiti sa kanya. Try mong maging suplado. O kaya huwag ka nalang pupunta sa coffee shop project niya kapag naroon siya." "Gusto mo ba na sa'yo lang ang ngiti ko?" "Pwede ba?" "Pwede naman, baby ko. Pero kiss muna. Come on, pakis ako sa baby kong selosa." "Hindi ako selosa ha." "You are." Pabirong umirap siya. "Fine." Nagsalita ang hindi seloso. "Alam kong seloso ako, kaya nga bagay tayo eh." Sa huli ay napangiti na lamang siya sa hirit ng asawa. Bago sila tuluyang makaalis ni Haris ay nagsalo pa sila sa isang halik. Sa sumunod na araw, nasa bahay lang si Serene kaya nagpaturo siya kay Manang Fe
na magluto ng kare-kare, isa sa mga paboritong ulam ni Haris. Siguradong matutuwa niyan si Haris. Wika sa kanya ni Manang Fe matapos maluto ang kare-kare sa tulong nito. Ngumiti siya sa matanda. Sana po masarapan siya. Masasarapan talaga ang asawa mo dahil ikaw ang nagluto, iha. Habang hinihintay niyang dumating si Haris ay nanood muna siya ng TV. Kaya lang, pasado 7:00 na subalit hindi pa rin dumarating ang asawa. Sinubukan niya itong tawagan subalit hindi ito sumasagot. Baka naman may emergency lang sa trabaho o naipit sa traffic. Anya sa sarili. Kalahating oras ang lumipas, dumating si Haris. Agad niya itong sinalubong. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Traffic ba? Tanong niya. I'm sorry, dumaan ako ng ospital. What? May nangyari ba sa'yo? Napuno ng pag-aalala ang boses niya habang hinahawakan ang magkabilang braso nito. It's not me, baby. It's Kuya Henry. Naaksidente siya habang nagtatrabaho. Sagot nito. What? Kamusta ang lagay niya? Tipid itong ngumiti. Don't worry, he's out of danger now. He'll be out in 2 days. Mabuti naman kung ganun. Pinagmasdan siya ng asawa. Gusto mo bang dumalaw sa kanya? Oo, sana. Okay lang naman, di ba? Tila sandali itong natigilan bago ngumiti. Okay, sige. Pumunta tayo sa ospital bago siya lumabas. Gumanti siya ng ngiti. Come on, magbihis ka na para makapag-dinner tayo. Nagpaturo ako kay Manang na magluto ng paborito mong kare-kare. Talaga, baby? Ngumuso siya. Oo, kaya bilisan mo na para makakain na tayo. Gutom na ako. Ito na po, baby. Magbibihis na. Mabilis na hinalikan siya nito sa sentido bago umakyat sa kwarto. Hindi nga nagdagal si Haris. Pagbaba nito ay agad silang kumain. Hindi niya napigilan ang ngiti sa mga labi niya nang purihin nito ang luto niya. Thank you sa masarap na hapunan, asawa ko. Malambing na wika ni Haris pagkatapos nilang kumain. Ipinilupot nito ang braso sa baywang niya. Anong gustong reward ng misis ko? Kiss ba? Pabiro siyang umirap. Kiss lang? Reward ba yun? Araw-araw mo naman akong hinahalikan. Natawa ito. Ano bang gusto ng baby ko? Come on, tell me. Gusto kong mag-out of town sa weekend. Out of town? Saan mo gusto? Sa malapit lang para hindi tayo mapagod sa biyahe. Batangas kaya para may beach. Sure, baby. Talaga? Malaki ang ngiting gagad niya. Of course. What my baby wants, my baby gets. Masuyong sagot nito bago unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. Buong puso niyang tinugon ang halik ng asawa. Kinabukasan, pagkatapos mananghalian, ay lumabas siya kasama ang pinsan upang bisitahin ang ongoing renovation ng establishmentong kinuha nila para sa kanilang coffee shop business. Ganyan pala kapag in love, lalong gumaganda. Komento sa kanya ng pinsan. Inabutan siya nito ng iced coffee. Pareho silang mahilig sa kape kaya coffee shop business ang napagkasunduan nilang gawing negosyo. Sana all talaga sagana sa dilig. Pagpapatuloy pa nito na ikinasamid niya. Bakit nasamid ka? Ano, masarap bang asawang mo, Serene? Wala pang nangyayari sa amin ni Haris mula nung ikasal kami. Ha? Bakit? Di ba nga may usapan kami na walang mangyayari hanggat hindi ako in love sa kanya? Madalas naman siyang lambingin ni Haris, subalit hanggang yakap at halik lamang ang nagagawa nila. Hindi mo pa sinasabi ng diretso kay Haris na mahal mo siya? Hindi pa. Aalis kami sa weekend. Doon ko planong sabihin sa kanya. Yun ang dahilan kaya niya niyayang umalis ang asawa. Gusto niyang maging espesyal ang gagawing pagtatapat dito. Balak sana niyang puntahan si Haris sa opisina at yayain itong dumalaw kay Henry pag alis nila ni Karina sa site. Subalit sa huli ay nagbago ang isip niya. Mag-isa siyang nagtungo sa ospital. Naabutan niya ang fiancé ni Henry na si Melissa sa labas ng hospital room ng lalaki. Kausap nito ang isang nurse. Serene, hi. Bati sa kanya ni Melissa. Gumanti siya ng ngiti sa babae. Hello, gusto ko sanang kumustahin si Kuya Henry. Oh, halika sa loob. Kaalis lang ng ilang mga empleyado na bumisita sa kanya. Alanganin siyang ngumiti. Pwede ko ba siyang makausap mag-isa? May gusto kasi akong sabihin sa kanya. Sandaling natigilin si Melissa bagong humiti. Oo naman. Sige, pasok ka na. Salamat. Don't worry, wala kang dapat ipagselos.
Parang kuya na lang ang turing ko kay Kuya Henry. Natawa ang babae. Huwag ka mag-alala, Serene. Alam ko yan. Pumasok siya sa loob ng silid. Naabutan niya si Henry na nakahiga sa hospital bed. Bumangon ito nang makita siya. Agad niyang napansin ang malaking paso sa braso nito. Serene, napadalaw ka. Si Haris nasa labas ba? Tanong ng lalaki. Umiling siya at naupo sa tabi nito. Ako lang ang nagpunta dito. Gusto kasi kitang makausap. Kamusta ka, Kuya Henry? I'm good. Minor burn lang naman tong inabot ko. Makakalabas na rin ako bukas. Ngumiti ito. Yung gusto mong sabihin sa akin, what is it? Tumikhim siya. Gusto ko sanang mag-apologize, Kuya Henry. I know I made you uncomfortable before with my endless confessions. Thinking about it now, bigla ako nahiya sa mga sinabi ko nun sa'yo. It's okay, Serene. You were young and immature back then. Ngumiti siya sa lalaki. I really liked you back then, Kuya Henry. Ikaw ang ideal man ko. Lahat ng gusto kong katangian ng lalaki, taglay mo. Kaya akala ko mahal kita. But then I realized I only love the idea of you, but I'm not really in love with you. Nakangiting nagangat ito ng kilay. At na-realize mo ang mga bagay na yan dahil mahal mo ng kapatid ko, Serene? Marahang tumango siya sa kaharap. I realized everything when I fell in love with Haris. Na-realize ko kung ano talaga yung totoong pagmamahal. Hindi si Haris ang ideal man ko. Ayoko sa kanya dahil nayayabangan ako sa kanya. Lagi niya akong inaasar. Ang dami niyang naging babae. Pero sa huli, nahulog pa rin ako sa kanya. Ngumiti si Henry. Masaya ako para sa'yo at sa kapatid ko, Serene. Nakakasiguro ka, hindi ka sasaktan ni Haris. He's been in love with you for so long. Gumanti siya ng ngiti. Alam kong hindi niya ako sasaktan, Kuya Henry. And don't worry, ibabalik ko ang lahat ng pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Haris. Ilang sandali pa siyang nagtagal sa hospital room ni Henry bago siya nagpaalam dito. Sige na, Serene. Baka magselos pa yung kapatid ko kapag nalaman niya na mag-isa mo akong pinuntahan dito. Pabirong wika ni Henry sa kanya. Wala naman siyang dapat ikaselos. Siya lang yung lalaking nandito sa puso ko. Sinabi mo na ba yan sa kanya? I will tell him soon, Kuya Henry. Pero feeling ko may idea na siya sa nararamdaman ko. Still, you better make it clear to him. Lalo na yung na-realize mo na hindi naman pala pag-ibig ang nararamdaman mo sa akin. You might not notice it, pero insecure sa akin ang kapatid ko. Really? Pero wala siyang dapat ika-insecure sa'yo. Well, bukod kasi sa ako nagmana kay Dad, ako pa ang unang nagustuhan mo. Kahit hindi sabihin sa akin ni Haris, naramdaman ko na may insecuridad siyang nararamdaman sa akin. So please, I hope you clear everything to him, Serene. Lumunok siya at marahang umiti. Don't worry, Kuya Henry. I will tell Haris everything. Anya bago tuluyang nagpaalam dito. Habang nasa biyahe pa uwi ay nakita ni Serene ang missed call ni Harry sa cellphone niya. Nakalimutan niyang nakasilent nga pala ang cellphone niya. Nang sinubukan niyang tawagan ng asawa ay hindi ito sumasagot, kaya nagpadala na lamang siya ng mensahe na pauwi na siya. Serene, nandito ka na pala. Salubong sa kanya ni Manang Faye pagdating niya sa bahay. Si Haris po, nakita ko yung kotse niya sa garahe. Nauna lang sa'yo ng kalahating oras, nasa kwarto niyo. Sagot ng matanda. Ngumiti siya at nilagpasan ito bago umakyat sa master's bedroom. Naabutan niyang nakaupo sa gilid ng kama si Haris at tila may malalim na iniisip. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Natigilan siya nang makita ang seryosong mukha nito. Haris, nakauwi ka na pala. Sorry hindi ko nasagot ang tawag mo. Na-silent ko pala ang phone ko kanina. Naupo siya sa tabi nito. Nagsalubong ang kilay nito. Hindi mo nasagot? O hindi mo talaga sinagot dahil si Kuya Henry ang kasama mo kanina? Natigilan siya sa sinabi nito. Paano mo nalaman na nagpunta ako sa ospital? I called ka rin nung hindi ka sumasagot. Sa kanya ko nalaman na pinuntahan mo si Kuya. Sinalubong nito ang mga mata niya. Tell me, bakit pinuntahan mong mag-isa si Kuya Henry? At bakit hindi mo sinabi sa akin, Serene? Napalunok siya. I'm sorry, Haris. Maagang natapos ang meeting namin kaya nagpa siya akong puntahan si Kuya Henry. I'm sorry dahil hindi ko nasabi sa'yo. Gusto ko rin kasing makausap siyang mag-isa dahil may gusto akong linawin. Gustong makausap mag-isa? Bakit, Serene? Hanggang ngayon ba si Kuya Henry pa rin ang gusto mo? Hanggang ngayon ba, hindi ko pa rin siya nagagawang palitan sa puso mo? Siya pa rin ba ang laman yan, Serene?
Haris, tila may tumusok sa puso niya nang makita ang sakit sa mga mata ng asawa. Napatunayan niya na totoong sinabi sa kanya ni Henry tungkol sa insekuridad ni Haris. Mapait itong ngumiti. I grew up surrounded by my family's love, Serene. My parents love me. My siblings love me. But growing up, lumaki pa rin ako na may inggit kay Kuya Henry. Kasi siya yung nagmana kay Dad. Sa muka, sa ugali, hanggang sa hilig at talento sa pagluluto. Ako yung kapangalan ni Dad pero parang si Kuya Henry yung junior niya. Natanggap ko yun. It doesn't matter to me na kay Kuya Henry binigay ang pamamahala sa restaurant business namin. It doesn't matter to me na siyang paborito ni Dad. Hindi makaimik si Serene. Tahimik lamang siyang pinakikinggan ng asawa. Ang tanging hindi ko lang kayang tanggapin ay yung pati ikaw, si Kuya Henry ang gusto mo. I've been in love with you for so long, Serene. Pero hindi ko nagawang maamin sa'yo kasi si Kuya Henry ang gusto mo. Kahit na nakikita kita na naghahabol sa kanya, nasasaktan ako. Pero wala akong magawa. Kaya nung dumating ang pagkakataon na mapasakin ka, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na makuha ka. Mahal na mahal kita, Serene. Please tell me what I need to do to get your heart. Gagawin ko lahat. Mahalin mo lang ako. Huminto ito para punasan ang luhang bumagsak mula sa mga mata. Kasabay ng pagpatak ng mga luha ni Serene, ay lumapit siya sa asawa. Masuyo niyang hinaplos ang mukha nito. Haris, wala ka nang kailangan gawin. Mahal kita. Ikaw ang lalaking mahal ko. Natigilan ito sa sinabi niya. Anong sabi mo? Mahal kita, Haris. Ikaw ang mahal ko, hindi ang kapatid mo. Masuyo siyang umiti. Si Kuya Henry ang ideal man ko, kaya inakala ng batang puso ko na mahal ko siya. Pero nang magpakasal ako sa'yo at nakasama kita, napagtanto ko na hindi pagmamahal ang nararamdaman ko kay Kuya Henry. Inakala ko lang na mahal ko siya pero ang totoo, gusto ko lang ang ideya na maging boyfriend siya. Napagtanto ko ang lahat ng yun dahil naramdaman ko kung ano talaga ang pagmamahal sa piling mo. Mahal kita, Haris. I guess una pa lang may nararamdaman na akong atraksyon sa'yo. Pero hindi ko alam yun dahil bukod sa lagi ako naiinis sa'yo, inakala ko nga na si Henry ang mahal ko. Yun ang dahilan kung bakit may nangyari sa atin ng gabing yun. Kung bakit wala akong pag-aalinlangan na ibinigay ang sarili ko sa'yo. Kung bakit sa simula pa lang, adik na ako sa halik mo. At lalo pang lumalim ang nararamdaman ko sa'yo nang magkasama tayo sa iisang bubong at makilala kita ng lubos. Mahinang nagmura si Haris pagkatapos ay tumawa ito. Bakas ang kasiyahan sa muka. Totoo ba lahat ng to, Serene? Masuyo siyang umiti sa lalaking minamahal. Totoong totoo. Mahal kita, Haris. I'm sorry kung mag-isa akong dumalaw kay Kuya Henry. Ginawa ko yun dahil gusto kong humingi ng tawad sa kanya at para linawin sa kanya na hindi pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya noon. Kaya wala kang dapat na ipagselos kay Kuya Henry o sa kahit na sinong lalaki dahil ikaw lang ang mahal ko. Mahal kita at ang lahat ng bagay tungkol sa'yo. Kahit na mayabang ka, kahit na paborito mo akong asarin, kahit na ang dami mong naging babae noon, mahal kita. Mahal na mahal din kita, Serene. I'm sorry kung nagalit ako. Akala ko lang hindi mo pa rin ako mahal. It's okay. Naiintindihan kita. Pangako, ikaw lang ang mamahalin ko, wifey. Sayong-sayo lang ako. Aalagaan kita at mamahalin hindi lang hanggang sa pagtanda natin, kundi hanggang sa kabilang buhay. Siguraduhin mo lang na gagawin mo talaga yan. Kundi lagot ka sa akin. Oo naman, baby. Takot ko lang sa'yo. I love you, Mrs. Del Fierro. I love you too, Haris. Masuyo niyang hinawakan ang mukha nito. I'm sorry for making you cry. I'm sorry for not noticing you and not loving you back sooner. Dahil doon naging playboy ka tuloy. Natawa ito. Forgiven, baby. Basta halikan mo ko. Ikinawit niya ang braso sa batok nito at kinabig ang asawa. Siniguro niyang maibubuhos sa halik na yon ang pagmamahal niya rito. Buong pusong tinugon ni Haris ang halik niya hanggang sa mapahiga sila sa kama. Teka, baka katukin tayo ni Manang Fe. Wika niya nang sandaling maghiwalay ang mga labi nila. I don't think she'll do that. Pero nagugutom ka na ba? Umiling siya. Ang tanging gusto lang niyang gawin ay patuloy pa siyang halikan ni Haris. Pilyo itong umiti. Good, dahil gusto pa kitang halikan. Umiti siya kasabay ng muling pagsakop nito sa mga labi niya.
Nang gabing yon, sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, ay isinuko niya ang sarili sa asawa. 2 araw ang nakalipas, tumulak sila ni Harry sa isang resort sa Batangas. Habang naglalakad sila sa tahimik na dalampasigan, huminto si Serene at humarap sa asawa. Masuyo siyang ngumiti kay Haris bago inilabas ang isang singsing. What is this, Serene baby? Nabiglang tanong ni Haris habang nakatingin sa singsing na hawak niya. Gusto kong ikasal tayo ulit, Haris. This time, gusto kong humarap tayo sa altar na pareho na nating mahal ang isa't isa. At saka para makadalo si Karina, nagtatampo siya na wala siya sa kasal natin. So, will you marry me again, baby? Hindi makapaniwalang tumawa si Haris. Kumikinang ang mga mata sa nagbabadyang luha. I can't believe this, baby. Hindi ako nakapag-propose noon. Tapos ikaw itong nagpo-propose ngayon. Gusto ko lang bumawi sa'yo. So, anong sagot mo, Mr. Del Fierro? Pumapayag ka bang magpakasal ulit sa akin? O kailangan pa kitang hatakin papunta sa altar sa araw ng kasal natin? Natawa ito. Tinatanong pa ba yan? Of course, magpapakasal ako sa'yo. Kahit saang simbahan pa yan, at kahit ilang beses pa. Pagkatapos niyang isuot sa daliri ni Haris ang singsing, ay nagsalo sila sa isang walang kasing tamis na halik. Hindi nga nagtagal ay naganap ang ikalawang pag-iisang dibdib nila ni Haris. Dinaluhan yun ng kanika nilang mga pamilya at malalapit na tao sa buhay nila. Pagkatapos ng kasal ay lumipad sila pa Europa para sa honeymoon nila. Pagbalik nilang mag-asawa sa Pilipinas, hindi nagtagal ay nagdalang tao na si Serene. Sa buong durasyon ng pagbubuntis niya ay laging nakaalalay sa kanya si Haris. Bago natapos ang taon ay isinilang ni Serene ang malusog na panganay nila ni Haris. Sa sumunod na mga taon ay nasundan pa ng 2 supling ang panganay nila na lalong nagpaligaya at nagpatibay sa pagsasama nilang mag-asawa. Dahil sa kwento ng pag-iibigan ni Serene at Haris, isang katotohanan ang napatunayan ni Serene. Life is indeed full of surprises, lalo na pagdating sa pag-ibig. Sinong mag-aakala na ang lalaking kinaiinisan niya at kapatid ng lalaking inakala niyang gusto niya ay siya palang nakatadhana para sa kanya at magbibigay sa kanya ng panghabang buhay na kaligayahan. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.